Kumakablaw sa Charm! Charm Fabcon. ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you. Malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Thank God it's Friday at isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga po sa ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome na po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Elanie Bensal and this evening, sasamahan po tayo live sa studio ng ating nurse, naturopathic practitioner, and of course, representative po ng Inner Power. Walang iba kung hindi si Sir Arnold de Sena Duco. Good evening, Doc. Kumusta? Yes, good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa iyo. Mamaya mag-usapan natin yung tungkol sa hypertension kasi may mga bagong research ngayon tungkol sa cholesterol. Yes. And of course, mamaya itatakal din natin ang diabetes mellitus. Para nga po sa may mga katanungan tungkol sa ating discussion, bukas po ang ating text line. Maaari niyo po yung ipadala sa numerong 0919-2826-485. At syempre, para sa mga naka-online, maaari rin naman po kayong mag-post sa ating Facebook page na DZRH News. At kapartner nga rin po natin ang Inner Power ngayong gabing ito para rin po sa may mga inquiry or mga interesado sa pag-avail po ng Inner Power, ibibigay rin po sa atin ni Sir Arnold ang kanilang hotline number, Sir Arnold. Yes, our number is 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Yung Facebook ko po ay Arnold Oxenia Bigafreya saka Arnold Duco Inner Power. So by the way, pag-usapan natin, maganda, abangan nyo mamaya yung guest natin na puputulin na yung paa niya. Gusto din ng doctor is putulin kasi it is already gangrenous. So naunahan ng putulin yung kanyang hintutrus, hinlalaki sa paa. Then talagang maitim natin. Kahit ako sa nakita ko sa picture nung bago siya gumamit ng Inner Power ay talagang very gangrenous, maitim na siya talaga at napakataas na ng kanyang creatinine and kanyang hemoglobin bumagsak na, matas din ng sugar. So by using the Inner Power at yung kaibigan natin dyan na gumagamit din ng Inner Power na taga Central Bank, ito dapat mag-mega dose tayo. So abangan natin mamaya sa third segment. So ang topic natin ito kasi napakadami itong gustong kahit pabalik-balik natin ang tungkol sa diabetes mellitus, no? Dami talaga to. So we have to tackle na lang yung parang hapaw-hapaw na lang para mabilis tayo, no? Alam naman natin na ang diabetes mellitus ay pagtaas po ng sugar or dalawang klaseng diabetes mellitus. Itong diabetes mellitus insulin dependent saka yung isang non-dependent insulin kasi apat yan ang cause yan, pero yung dalawa madali na lang gumaling, no? Madaling ma-reverse ito, pero itong dalawa na ito medyo mahirapan talagang i-reverse. So yan pong pag-usapan natin. So yung mga signs niya talagang mararamdaman mo pag hindi pa masyadong obvious, ano? Yung common lang natin, no? Common sense lang, ihi ka ng ihi. So, sa gabi, ihi ka ng ihi, uuhaw ka, kasi tendency, that's natural response of the body, na you have to take a lot of water to remove the excess sugar. So, inom ka ng inom ng tubig at ihi ka rin ng ihi. Then, minsan, may makikita ka na nilalanggam yung ihi nyo. That's a sign na tumataas na pong sugar or glucose doon sa ihi natin. So, yun yung mga unang observation natin. Pero lately, pag magkakaroon ka na ng
blood chemistry, ito na mapapansin mo na tumataas na yung blood sugar sa FBS, so fasting blood sugar. Dapat before ka kumain sa pagkagising mo, ititest mo na yun kung ano na yung sugar mo. 125 mg per DL is boundary na yan. Pag maglampas 125, considered na yan na diabetic na ang pasyente. So, those are the complications. What are the complications of diabetes? So, ito yung neuropathy, no? Yung nagkakaroon na ng problema sa ating nerve. So, dahil may problema na sa ating nerve, yung blood circulation nagkakaroon na rin ng problema. So, yung blood circulation natin mahina at yung nerve natin mahina din. Kaya, nagkakaroon po ng complication dito once sa magkaroon ng infection. So, pag nagkaroon ng infection at dumadami ang microorganism doon, mag-invade, nahihirapang i-heal yung ating mga sugat dahil ang distribution ng blood is very weak, no? Mahina ang circulation ng blood, and of course, pag diabetic ang tao, mahina rin ang production ng ating antibodies. The antibodies is very important because they are responsible to remove or to destroy the bacteria or virus or any microorganism. At hindi lang yun, the macrophages are also responsible para ito ay i-repair yung mga nasisirang sugat. So kung mahina ang ating antibodies, of course, yung recovery ng ating